Ang mga klasikal na gusali noong panahon ng Edo ay inayos sa kaakit-akit na kaguluhan. Hinanap ni Yang Cheng ang figure. Matapos dumaan sa dalawang makipot na eskinita, bumungad sa kanyang harapan ang isang hardin na napapalibutan ng mga pader. Dahil taglamig noon, nalanta ang karamihan sa mga halaman. Ang pula at dilaw na mga dahon ay nalanta sa mga tile at bato na nakaranas ng pagbabago ng panahon. Ang ilang mga sanga ay bumubulusok mula sa may batik-batik na mga dingding ng patio. Ang ilang luma, gusot, at bilog na luhohan pines ay evergreen sa buong taon sa looban. Ang kanilang maingat na pruning ay ginawa silang parang ang tanging luntiang berde sa taglamig. Walang ibang turista sa Bluestone Path sa harap ng courtyard. Hindi niya alam kung scenic area ba ito o walang tao sa paligid. Ang ikinatuwa ni Yang Cheng ay hindi siya nawala sa pagkakataong ito. Itinulak ng figure sa asol na damit ang isang kahoy na pinto sa looban at tahimik na pumasok. Mahigpit na sumunod si Yang Chen sa pintuan. Alam ng mga bakal na rehas sa kahoy na pinto na nasa paligid para sa Diyos kung ilang taon na ang kinakalawang. Gayunpaman, ang makapal na texture at ang maitim na kahoy ay nagpadama sa mga tao ng pagiging solemne ng isang sinaunang maharlikang tirahan. Nang mapagtanto niya na ang taong gusto niyang makita ay maaaring nasa loob, malapit sa kamay, biglang nag-alinlangan si Yang Cheng. Tumigil ang mga yabag niya sa pintuan. Naikuyom ni Yang Cheng ang kanyang mga kamay, huminga ng malalim, at dahan-daang itinulak ang pinto. Ang nakita ay isang gawang taong hardin na bato at umaagos na tubig sa looban. Ang tubig ay hindi dapat mag-freeze, at tumulo ito sa isang maliit na lawa. Sa paligid ng lawa ay may malalagang halaman na matagal nang pinutol. Nakapalibot sila sa mga lumang bahay. Ang matikas na disenyo ay hindi nawala ang kadakilaan nito, at mararamdaman ng isa ang kamahalan ng mga heneral ng Shogunate noong sinaunang panahon. Ngunit ang lahat ng ito ay hindi nakaakit-akit sa mga mata ni Yang Cheng. Dahil ang tingin ni Yang Cheng, mula sa pagpasok niya sa pinto, ay nakalak na sa koridor sa harap ng mansyon. Ang sulok ng kanyang damit ay kumikislap, at ang isang pares ng puting nyebe na hubad na mga paa ay bahagyang napapansin. Ang kanyang buhok ay nakaharang sa kanyang mukha sa malamig na hangin. Siya ay malamig at payapa gaya ng dati. Kalmado pa rin ang mga mata niya gaya ng dati. Ang mukha, ang figure, at ang aura na matagal na niyang hindi nakikita ay nagpatigil kay Yang Cheng doon, na blanko ang kanyang isip. Di nagtagal, napakaraming masalimuot na eksena, tulad ng mga alon ng dagat, na agad na naging sanhi ng pagbagsak ni Yang Chen sa nakaraan. Sa mundo ng yelo at nyebe, may mga puno ng pino at cypress na nakabaon sa nyebe sa buong taon, at ang madilim na kalangitan ay napuno ng mga lumilipad na snowflake. Isang binata na nakasuot ng martial arts attire ang nakatikip sa kanyang braso na patuloy na bumubulwak ng maitim na pulang dugo. Sumandal siya sa isang matayog na puno, at ang nyebe sa harap ng kanyang mga paa ay kinulayan na ng pula ng dugo. Mapakla ang labi ng binata at mapula ang mukha. Isang mabangis at matalim na aura lamang ang namuo sa kanyang mga mata. Gayunpaman, dahil sa labis na pagkawala ng dugo at matinding lamig, kasama ang pagod sa pagtakbo at pakikipaglaban sa loob ng 3 araw, sa wakas ay hindi na siya nakatagal pa. Sa nalalatagan ng nyebe na kagubatan na abot hanggang sa nakikita ng mata, maririnig paminsan-minsan ang mga huni ng mga lobo ng nyebe. Sa sandaling ito, mahigit 10 sundalo na nakasuot ng kulay nyebe na kapa at may hawak na mabibigat na baril ang nagmaneho ng 2 armored vehicles sa ibabaw ng mga bundok at huminto sa isang maliit na Dallas Dis. Sa hindi kalayuan, nakilala sila ng binata. Isa sila sa mga kaaway na nakapaligid sa kanila. Sila ang Snow Fox Special Forces na lihim na sinanay sa Northern Europe. Dahil nakipaglaban sila sa nalalatagan ng nyebe na kagubatan at nalalatagan ng nyebe na mga bundok sa buong taon, mas sanay sila sa pakikipaglaban sa manyeb na rehiyon kaysa sa iba. Ang Snow Foxes ay tumalon mula sa mga nakabaluti na sasakyan sa isang maayos na paraan. Nagkarga ng kanilang mga baril, at nagsimula ng paghahanap ng carpet sa kagubatan gamit ang isang mabilis ngunit lubhang komplikadong paraan ng pagtakbo.
Napabuga ng bibig ang binata ng puting ambon, at muling lumitaw ang iskarlata na kulay sa kanyang mga mata. Ito na ang ika-15 alon ng mga kaaway na nakilala niya. Ang nakaraang 14 na alon ng mga kaaway ay pinatay ng siya lamang, ngunit sa wakas siya ay nagdusa ng isang malaking pinsala. Espesyal na ginamo ang mga bala ng kalaban, at mahirap para sa mga sugat na gumaling kaagad. Kahit na ang pagbuo ng mga langib ay napakahirap. Patuloy na umaagos ang dugo, at nangangahulugan din ito na ang kanyang pisikal na lakas ay patuloy na nauubos, at unti-unting nawawala ang kanyang sigla. Gayunpaman, ayaw pa rin niyang mamatay. Isang malamig na mahabang talam ang dumulas sa kamay ng binata mula sa kanyang manggas. Nasa kamay lang niya ang sandata na ito. Sa sandaling ito, ang isa sa mga sundalong Snow Fox na pinakamalapit sa kanya ay biglang nagpakawala ng mahinang ungol. Ang leeg ng sundalo ay nilaslas ng matalim na sandata, at tumalsik ang dugo kung saan-saan habang siya ay nahulog sa manyeb na lupa. Mula sa kanyang likuran, lumitaw ang isang balingkinitang dalaga. Ang dalaga ay nakabalot ng masikip na damit na camouflage ng nyebe, at tanging ang mahaba niyang itim na buhok lamang ang nakasisilaw sa manyeb na lupa. Bago pa man salakayin ng ibang mga tropa ng Snow Fox ang dalaga, ginamit na ng dalaga ang maraming puno sa paligid niya, at patuloy na umiikot sa kanilang paligid na parang kidlat. Paminsan-minsan, siya ay lilito, at ang maikling talam sa kanyang kamay ay palaging nag-iiwan ng napakatalino na tilamsik ng dugo sa lalamunan ng isang sundalo. Kasing kaakit-akit ito ng sayaw ng kamatayan, ngunit ito ay nakamamatay. Nang tuluyang nawasak ng dalaga ang maliit na grupo ng Snow Foxes, naglakad ang dalaga papunta sa harapan ng binata. Walang sabi-sabi, at hindi pinansin ang intensyon ng binata, hinailan niya ang mga kamay ng binata, yumuko, at binuhat ang binata sa kanyang likuran. Hindi ka ba umalis? Bakit ka bumalik? Dumudugo pa rin ang braso ng binata, at unti-unti nitong binasa ang dibdib ng dalaga. Mabilis na tumakbo ang dalaga, ngunit hindi siya hinihingal. Malamig at walang emosyong sagot niya, bumalik ako para iligtas ka. This time, I'm in charge of bringing up the rear. That's the mission, hindi mo na ako kailangang iligtas. Iniligtas mo ako sa rainforest, at babayaran kita, sabi ng dalaga. Bahagyang tumaas ang sulok ng bibig ng binata. You let me vent, and I let you live. That's a deal. Tama, patas na deal iyon, pero may utang pa rin ako sa iyo. Ano? Ikaw ang nagsabi sa akin na kaya ko pang magtiwala sa iba, at least mapagkakatiwalaan kita. Napakahina ng boses ng dalaga, at kasing lamig ng dati. Sa kapatagan ng nyebe, para itong bulak na lumulutang sa hangin. Kalagitnaan ng tag-araw. Ang masikip na daanan ng trapiko at ang pagmamadali ng gabi ay nagmistulang mapusok ang bawat pedestrian. Sa rooftop ng isang 5 palapag na gusali, ang binata ay may mahinang sigarilyo sa kanyang bibig, at ang kanyang mga mata ay malabo habang nakatingin sa mausok na kalye. May mga nag-aaway doon, at may mga gwardya ng lungsod na nagtataboy ng mga mangangalakal. May mga taong nabangga sa mga sasakyan, at mayroong lahat ng uri ng mga tao na nagtatalo. Parang ibang mundo. Natutong manigarilyo ang binata, ngunit mabilis siyang nalibugan sa pakiramdam. Ang mainit na gas ay sumugod sa kanyang mga baga, at naramdaman niya ang kanyang sariling pag-iral sa loob ng maikling panahon. Biglang may lumapag na multo sa rooftop, at dahan-daang naglakad patungo sa binata. Lumingon ang binata at nakita ang isang batang babae na nakaasol na damit. Ang kanyang buhok ay lumilipad sa hangin, at ang kanyang mukha ay medyo nagmature, ngunit ito ay tila isang walang buhay na papay. Nakita mo ba ang nanay mo? Nakangiting tanong ng binata. Oo, malinaw na sagot ng dalaga. Ah, sa wakas ay natagpuan mo na siya pagkatapos ng napakaraming problema, tanong ng binata, sinabi ba niya sa iyo ang kanyang tunay na pangalan? Don't tell me 17 ang tunay mong pangalan. Walang emosyon ang mga mata ni 17, at tumingin siya sa madilim na langit sa di kalayuan, wala akong pangalan, at pinatay ko siya. WHO. Yung babaeng nagsilang sa akin, 17 said. Ilang beses na umubo ang binata,
at nabulunan sa kanyang mga sinabi. Naguguluhang tanong niya, sa wakas nahanap mo na ang nanay mo, bakit mo siya pinatay? Tahimik na sumagot ang 17, siya ay isang puta, at nagnenegosyo siya nang matagpuan ko siya. Tinanong ko siya kung sino ang aking ama, at sinabi niya na marami siyang customer araw-araw na hindi niya maalala. May mahilig daw gumastos ng malaking pera para makipaglaro sa mga buntis kaya itinago niya ako. Pero wala siyang sapat na pera, kaya ayaw niya sa akin, at iniwan lang ako sa tabi ng kalsada, kaya hindi niya ako binigyan ng pangalan. Tinanong niya ako kung may pera ako, at sinabi kong wala. Tinanong niya kung gusto kong gawin ang ganoong uri ng negosyo sa kanya, at siya ay matanda na, kaya gusto niya akong kumita ng pera upang suportahan siya. Hinubad ng binata ang abo sa kanyang sigarilyo, at sandaling nanahimik, hindi mo ba naisip na medyo nagmamadali? Mas bagay na patay na siya, at least hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa pera, at hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa pagtanda. Dapat mas masaya kaysa sa buhay. Alam mo, hindi ko nararamdaman sakit kapag pumatay ako ng tao, sabi ni 17, at tumalikod upang agawin ang kalahating sunog na sigarilyo sa kamay ng binata. Isang malamig na kislap ang sumilay sa kanyang mga mata, let me tell you, 13, don't smoke this in front of me, I hate seeing you like this. Dahil doon, tumalikod ang dalaga para umalis, ngunit nang lumingon siya, may bumagsak na kristal. 13 tilted his head and smiled habang pinagmamasdan ang malamultong figure na nawala sa kalangitan ng gabi. Naglabas siya ng sigarilyo sa bulsa at sinindihan. Ang utu-utol na babae, kahit nagalit ka, ito ay mas mabuti kaysa sa wala kang nararamdaman. Hainan Sanya, sumikat ang mainit na sikat ng araw sa mga puting gusali ng seaside resort, ang matataas na puno ng niyog na umiindayog sa hangin. Dito, hindi maramdaman ang taglamig, ni hindi nila maramdaman ang lamig. Sa labas ng isang marangyang suite na may tanawin ng dagat ay isang maluwag na balkonahe, sa balkonahe ay may dalawang lounge chair na may dalawang payong. Sa harap ng balcony, may 10 metro kwadrado na swimming pool, ang malinaw na asol na tubig ay sumasalamin sa liwanag. Dalawang payat na babae ang nakasuot ng pink at light blue na swimsuit. Bahagyang basa pa ang buhok nila at naka-sunglasses. Nakahiga sila sa mga upuan at ninanamnam ang tahimik na sikat ng araw sa hapon. Sina Lin Ruoxi at Mo Chani ang dumating para magbakasyon. Ruoxi, napaka-comfortable dito, matagal na tayong hindi nakakapag-afternoon tea, nagbabalat sa araw, mahinang sabi ni Mo Chani. Kinuha ni Lin Ruoxi ang puting porcelain teacup sa maliit na mesa sa tabi niya, humigop ng matangkad na English black tea, at marahang sinabi, N. Alam din ni Mo Chani ang personalidad ni Lin Ruoxi, palagi siyang kalmado, at walang pakialam na nagsabi. Ngayong gabi, sabi ng iba gusto nilang pumunta sa bonfire party sa tabi ng dagat, pupunta ka ba? Ibinaba ni Lin Ruoxi ang tasa ng tsaa, umiling at sinabing. Kalimutan mo na ito, umalis ka na, hindi ako pupunta. Although I feel that with your personality, you don't really want to go to that kind of occasion, but since you came with everyone, why not participate once? I think the others will be very happy to have you participate. Masiglang sabi ni Mo Chani. Hindi, alam mo naman ang pagkatao ko, ang pagpunta ay kakabahan lang sa lahat, ayokong masyadong awkward ang atmosphere. Bahagyang ngumiti si Lin Ruoxi. Mahinang bumantong hininga si Mo Chani, sige, hindi rin ako pupunta, mananatili ako sa iyo. You go, you're the head, this time you're the leader, lumabas lang ako para magpahinga. Sabi ni Lin Ruoxi. Isang kakaibang ekspresyon ang bumungad sa mukha ni Mo Chani. Nag-alinlangan siya at nag-aalalang nagtanong, Ruoxi, mukhang masama ang pakiramdam mo. Nag-away ba kayo ng taong iyon? Kung ikaw ang matanda, hindi ka sasama sa amin ng walang dahilan. Walang ekspresyon ang makikita sa mga mata ni Lin Ruoxi sa ilalim ng salaming pang-araw. Kinagat niya ang manipis niyang labi at hindi sumagot. Marahan na bumantong hininga si Mo Chani. Okay lang kung ayaw mong sabihin sa akin.
Wala akong ibang ibig sabihin. Nag-aalala lang ako sa'yo. Kaya, alam ko, biglang sinabi ni Lin Ruaxi, Johnny, ayos lang ako. Buti naman ayos ka na. Pilit na ngumiti si Mo Johnny. Lumingon si Lin Ruaxi, tumingin kay Mo Johnny at sinabing, Johnny, kung gusto mo si Yang Cheng, pakasalan mo siya sa hinaharap. Sa tingin ko, mahal ka rin niya. Nang inig ang buong katawan ni Mo Johnny, iniisip na mali ang narinig niya. Hinubad niya ang suot niyang salaming pang-araw, puno ng pagtataka ang pares ng matubig niyang mga mata. Tinitigan niya ang magandang mukha ni Lin Ruaxi at nagtanong, Ruaxi, ikaw. Ano ang sinabi mo? Noong magkasama silang dalawa, lagi nilang iniiwasan ang paksa ni Yang Chen, dahil pinahalagahan nila ang kanilang pagkakaibigan sa loob ng maraming taon. Kahit na malinaw na nagbago ang kanilang damdamin dahil sa isang lalaki, maingat pa rin nilang pinrotektahan ang pagkakaibigan ng isa't isa. Sa hindi inaasahan, biglang sinabi ni Lin Ruaxi na gusto niyang hiwalayan si Yang Cheng at iminungkahi pa niya na magkasama sina Mo Johnny at Yang Cheng. Tila hindi napansin ni Lin Ruaxi ang pagkabalisan ni Mo Johnny at sinabing walang pakialam, sinabi niya na sa loob ng ilang buwan, hihiwalayan niya ako. Sa tingin ko ay katawa-tawa ang sinabi niya. Dahil wala siyang dapat palampasin, kaya wala akong dapat palampasin. Pagkatapos naming maghiwalay, malaya na siya. Kung gusto mo siya. Pagkatapos ay ibibigay ko sa iyo ang aking pagpapala. Ito ang unang pagkakataon na marinig ni Mo Johnny ang balitang ito. Normally, nakakarinig ng ganitong balita, kahit hindi siya masaya, hindi naman masama. Kung tutuusin, maaaring opisyal na niyang makasama ang lalaking mahal niya. Gayunpaman, sa ilang kadahilanan, nang makita ni Mo Johnny ang malamig at walang pakialam na ekspresyon ni Lin Ruaxi, hindi siya makaramdam ng kasiyahan. Sa halip, nakaramdam siya ng kirot sa kanyang puso. Ruaxi, anong nangyayari sa inyo ni Yang Cheng? Bakit ka ba biglang naging ganito? Hindi ikaw ang uri ng tao na masyadong casual sa mga relasyon. Hindi maiwasang magtanong ni Mo Johnny. Bumaba ang ulo ni Lin Ruaxi, hindi ko rin alam kung ano ang nangyayari. Anyway, hiwalayan na lang natin. Sa simula, hindi ko akalain na magkakaroon ng magandang resulta sa pagitan natin. Pagkatapos sabihin iyon, tumayo si Lin Ruaxi mula sa upuan, tumalikod at naglakad papunta sa silid. Medyo pagod na ako, magpapahinga na ako. Bago naglakad pabalik si Lin Ruaxi sa kwarto, tumayo din si Mo Johnny, mukhang seryoso. Teka, pinigilan ni Mo Johnny si Lin Ruaxi. Huminto si Lin Ruaxi at hindi lumingon. She asked softly, may iba pa ba? Ruaxi, kahit ano pa ang dahilan, sana wag kang sumuko ng ganon kadali. Kung hindi mo siya minahal at hindi ka niya mahal, hindi ka aabot ng ganito. At least yon ang iniisip ko. I've been the third party from the beginning, but I never regret it, dahil naniniwala ako na lahat ng tao ay may karapatang ituloy ang pag-ibig. Siyempre, hindi ko sisirain ang relasyon niyo. Hanggat gusto niyang umuwi at makasama ka, hindi ko siya pinigilan. Hindi man lang ako nagkusa na tawagan siya, at sinubukan kong huwag siyang makita sa kumpanya. Minsan iniisip ko kung bakit ako naghihirap na tulungan kang mapanatili ang relasyon nyo kahit na gusto ko siyang makuha. Pero sobrang katangahan kong ginagawa, kahit na hinahamak ko ang sarili kong kahinaan. Pero ngayon, bigla mong sinabi sa akin na gusto mong hiwalayan si Yang Cheng, at hindi mo man lang sinabi sa akin ang dahilan. I feel very sad, for you and for me, parang nagawa ko na lahat ng mali simula pa lang. Puno na ng luha ang mga mata ni Mo Johnny nang sabihin niya iyon. Itinaas ni Lin Ruaxi ang kanyang ulo at nanatiling tahimik. Lin Ruaxi, kumislap ang mga mata ni Mo Johnny na may bakas ng determinasyon. Kung isang araw, kayo ni Yang Cheng ay magdiborsyo, at pagkatapos ay makakasama ko si Yang Cheng, at ako ay magiging asawa niya. Sana ay alam mo na hindi dahil sa iyo. Bumitaw. Ngunit dahil ginamit ko ang sarili kong pagsisikap para ipaglaban ang sarili kong pag-ibig. Hindi yan anyo ng charity, akin yan, spoils of war.
Lumingon si Lin Ruaxi at ngumiti ng matingkad. Johnny, noon, sinabi mo na kung magiging CEO ka ng Yulei, tiyak na hindi ka makakagawa ng katulad ko. Kasi, sabi mo hindi ka kasing husay ko, pero ngayon, feeling ko hindi ako kasing galing mo. Pagkatapos magsalita ni Lin Ruaxi, tumalikod siya at naglakad pabalik sa kanyang silid. Sa kalangitan, ang ilang makapal na madilim na ulap ay lumutang, unti-unting natatakpan ang araw, at ang hangin ay nagsimulang maging mamasa-masa at malamig. Sa looban, tumingin si Yang Cheng sa madilim na kalangitan, pagkatapos ay naglakad papunta sa simple at eleganteng mansyon. Umupo ka, ipagtitimpla kita ng tsaa. Isang babaeng nakaasol na damit ang dahan-daang lumuhad sa maikling mesa. Ang kanyang pares ng puting nyebe na mga braso at magagandang guya ay partikular na kapansin-pansin sa madilim na silid. Sa mesa, mayroong isang maayos na nakaayos na set ng tsaa at isang seleksyon ng sariwang tsaa. Pinigilan ni Yang Cheng ang mabilis na tibok ng puso at mahinahong lumuhad, humarap sa babae. Paminsan-minsan ay lumilipat ang kanyang tingin sa malamig at matikas na mukha ng babae, at paminsan-minsan sa husay nito sa paggawa ng tsaa. Ang mabangong tsaa ay nagbuga ng masarap na halimuyak na nagpaginhawa sa puso. Hindi ko inaasahan na bukod sa pumatay, marunong din gumawa ng tsaa ang 17 ko, sabi ni Yang Cheng. Sa taon sa Japan. Nakalimutan kong pumatay, ngunit natuto akong gumawa ng tsaa. Inilagay ng 17 ang isang maliit na mangkok ng tsaa sa harap ni Yang Cheng, at saka, hindi ako ang 17 mo. Natawa si Yang Cheng sa sarili, ganyan pa rin ang ugali mo. Dapat galit ka sa akin, o kahit nagalit ka sa akin. Ang totoo niyan, kung hindi dahil sa akin, hindi mo napagdaanan iyon. Akala ko iniwan mo na ako ng tuluyan, hindi ko inaasahan na dito kita makikita. I also didn't expect to survive in that situation, and I expect to see you again, napayuko si 17 at malamig na sabi. Bakit ayaw mo akong makilala sa unang 2 beses? Tanong ni Yang Cheng. Inangat ng 17 ang kanyang ulo at tumingin kay Yang Cheng na pinipigilan ang kanyang excitement, hindi ako nagdesisyon kung gusto kitang makita muli. Ano naman ngayon? Pakiramdam ko, wala na akong takasan sa iyo. Wala naman akong ginawang masama, and seeing you can actually solve all my worries, 17 said. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Yang Cheng at tumango. Tama, kasalanan ko lahat sa simula pa lang. Biktima ka lang. Natahimik ang dalawa. Bago sila magkita, sabik si Yang Cheng na makilala siya, ngunit ngayong nagkita na sila, napagtanto ni Yang Cheng na hindi niya alam kung saan magsisimula. Lalamag na ang tsaa, inumin mo muna. Sabi ni 17. Tumango si Yang Cheng, ang mga alaala ng nakaraan ay lumitaw sa kanyang isipan. Kinuha niya ang tasa at ininom ito sa isang lagok. This is tea tasting, not for you to drink like this, nakasimangot na sabi ni 17. Wala ako sa mood. Ibinaba ni Yang Cheng ang tasa ng tsaa at tinitigan ang walang pakialam na mukha ni 17. Tila nagkaroon siya ng lakas ng loob at nagtanong, since you're alive, where's our child? Nanginginig ang katawan ni 17 at namumula ang mga mata. She turned her head away, ngayon iniisip mo ang anak mo. Bakit hindi mo naisip ang anak mo noon? Ako. Ipinikit ni Yang Cheng ang kanyang mga mata sa sakit at nagsalita pagkaraan ng mahabang panahon, ang utak ko ay parang isang tambak ng paste sa oras na iyon. Hindi ko ito makontrol. Ngini siya ni 17, hindi mo napigilan. Naisip mo na bang kontrolin ito? Nalulungkot talaga ako para sa anak ko. Kasama ang isang ama na tulad mo, umalis siya bago pa man siya isinilang. Naninigas ang katawan ni Yang Cheng at naramdaman niyang namamanhid ang kanyang anit. Kung may ibang tao, makikita pa nila ang mga ugat sa noo ni Yang Cheng. Kaliwa. Kaliwa. Sa tingin mo ba nakaligtas ako sa pagsabog at nahulog ako sa dagat ng walang anumang pinsala? Nawalan ng kontrol ang 17 sa kanyang emosyon at galit na tinanong siya. Muling bumagsak sa isang patay na katahimikan ang silid. Ang mga alaala ng nakaraan ay sumagi sa isip ni Yang Cheng at ang kanyang mga mata ay namula.
Sa asol na dagat, ang mga alon ay magulo. Isang barkong pandigma na ninakaw mula sa militar ay dahan-daang tumulak sa internasyonal na karagatan. Sa ilalim ng sikat ng araw, ang matalim na hayop na bakal ay hindi napigilan. Sa kubyerta ng barkong pandigma, may malaking grupo ng mga lalaki na may iba't ibang kulay ng balat na nakasuot ng iba't ibang damit ngunit lahat sila ay may aura na nakamamatay. Nagtipon silang lahat. Puno ng hinanakit at puot ang kanilang mga mukha. Hindi bababa sa 50 hanggang 60 sila at lahat sila ay napatingin sa isang binata na tamad na nakaupo sa isang upuan sa harapan nila. Sa likod ng binata ay nakatayo ang ilang opisyal na mukhang solemna at magalang. Halata namang nirerespeto nila ang binata. Dahil kinuha mo ang pera ng iba para makipag-ayos sa mga tauhan ko, dapat inaasahan mong darating ang araw na ito. Kaya, huwag mo akong tingnan ng may kawalang kasiyahan. Bibigyan kita ng pagkakataon na patayin ako ng magkasama. Hindi rin kita kailangang barilin ng machine gun. Dapat makontento ka. Ipinapayo ko sa iyo na gawin ito ng mabilis. Nakangiting sabi ng binata. Ang isa sa mga puting lalaki ay umungal sa wikang Aleman, isang maliit na koponan lamang mula sa aming Brazos Mercenary Group ang lumahok sa labanan. Bakit gusto mong lipulin kaming lahat? Hindi mo man lang bibitawan ang mga kamag-anak natin sa headquarters. Ikaw ay isang demonyong uhaw sa dugo. Ginagamit mo lang ang iyong hindi gaanong dahilan upang matugunan ang iyong pagnanasa sa dugo. Galit na sabi ng isa pang malaking lalaki. Bilang isang master, hindi ka ba nahihiya kapag inihampas mo ang kutsilyo ng butcher mo sa mga bata at babae? Ikaw ay magdurusa sa kaparusahan. Biglang iminulat ng binata ang kanyang mga mata, at isang eskarlata na malamig na liwanag ang bumungad sa kanyang mga mata. I asked you to use your hands, not your mouths. Sa isang kisap mata ay umalis na ang binata sa kanyang kinauupuan. Nang muling lumitaw, sumugod na siya sa karamihan. Ang dalawang matipunong lalaki na nag-uusap pa kanina ay biglang nabasag ng isang malaking puwersa ang kanilang mga ulo, sumabog sa dalawang ulap ng dugong ambon. Pagkatapos, tulad ng isang ipoipo ng kamatayan, ang katawan ng binata ay nagpabalik-balik sa pagitan ng 50 hanggang 60 bilanggo ng digmaan ng ilang beses, na nag-iwan ng lupa na puno ng mga belang paa. Ang dugo ay umagos tulad ng isang ilog, at ang madilim na pulang dugo ay dumaloy sa kubyerta patungo sa karagatan. Matapos patayin ang lahat, ipinakita ng binata ang isang nasisiyahang ngiti sa kanyang mukha. Inilabas niya ang isang puting silk na panyo at pinunasan ang kanyang mga kamay. Pagkatapos, tumalikod siya at naglakad pabalik sa cabin. Sa sandaling ito, isang batang babae na nakaasol na damit ang lumakad papunta sa deck. Napatingin siya sa puno ng dugo sa harap niya at napangiwi. Sinabi niya sa binata, 13, stop killing. Hindi pa ba sapat ang napatay mo? Tumigil ang 13 sa kanyang kinatatayuan. My dear 17, hindi naman sa kulang ang napatay ko, pero laging may gustong mamatay. Umiling si 17 sa sakit. 3 taon na ang nakalilipas, sinabi mo sa akin na gusto mong alisin ang zero at mamuhay nang hindi pumapatay ng tao. Pero ngayong inalis mo na ang zero, bakit gusto mo laging pumatay ng tao? Ang mga taong iyon ay hindi nakasakit sa iyo, at ang kanilang mga pamilya ay hindi ka rin nasaktan. 13. Hindi ka naman ganito dati. Nakangiting walang pakialam ang 13. 17. Naalala mo ba noong tinanong kita kung bakit gusto mong magsuot ng asol na damit sa buong taon? Natahimik si 17. Sinagot mo ako na nakaramdam ka ng tagumpay nang magsuot ka ng malinis na damit at nakita mong may mantsa ng dugo sa iyong katawan. Umiwas ng tingin si 17. Noon pa yan. Ayokong pumatay ng tao ngayon. I just want to live a peaceful life. Hindi mo gusto, pero hindi ibig sabihin na hindi ko ito gusto. Kumikislap ang mga mata ng 13 sa tuwa. 17, sa tuwing pumatay ako ng isang tao, nararamdaman ko ang hindi maihahambing na kahangahangang pakiramdam. Ang pakiramdam ng tagumpay ng pagkakaroon ng isang tao na mamatay sa aking mga kamay ay maaari lamang maranasan sa pamamagitan ng pagpatay ng mas maraming tao.
Ikaw ang taong pinakapinagkakatiwalaan ko at ang babaeng pinakagusto ko. Kung tatutol ka sa pagpatay ko ng mga tao, magagalit ako ng husto. Kaya, hindi na ako papayag na tumutol ka pa sa akin. With that, diretsong naglakad papasok ng cabin si 13 nang hindi lumilingon. Si 17 ay nakatayo sa pintuan ng cabin at tahimik na umiyak. Umagang-umaga, antok na umupo si 13 sa isang malaking malambot na velvet bed. Matapos ang isang gabing pag-inom ng alak, mabigat ang ulo ni 13. Hinawakan niya ang tagiliran niya, ngunit walang tao doon. Sa kanyang pagkatulala, may mabigat na naramdaman si 13. Dinampot niya iyon at nakita niyang sulat iyon. Pagkabukas nito, may isang papel na may nakasulat na ilang salita. Ang pamilyar na sulat kamay ay nagpalinaw sa mga mata ni 13. 13, alis na ako. Hindi kita makukumbansi. Ikaw ay naging nakakatakot. Hindi naman sa gusto kitang iwan. Buntis kasi ako sa anak mo. Ang aming anak ay hindi maaaring lumaki sa gitna ng pagdanak ng dugo at pagpatay. Gusto kong lumaki siyang ordinaryo. Kung sasabihin kong may anak ako, hindi ako magkakaroon ng pagkakataong iwan ka. Kaya, patawarin mo ako kung sinabi ko lang sa iyo pagkatapos kong umalis. Kung isang araw, ikaw ay maging orihinal na 13, dadalhin ko ang bata at babalik sa iyong tabi. 17. Nanginginig ang mga kamay ng 13 at nadulas ang piraso ng papel mula sa kanyang mga kamay. Bigla niyang naalala ang tingin sa mga mata ni 17 nang lumabas ito ng bar kagabi. Wala siyang naramdaman kagabi, pero ngayong naisip niya iyon, puno ng determinasyon, disgust, sakit, at lungkot ang mga mata nito. Para bang ang buong kaluluwa niya ay nagdurusa sa magandang katawan na ito at sinusubukang makatakas. Nagpaalam ba talaga siya sa kanya? Sa isang matarik na bangin sa isang isla sa karagatang Pasipiko. Ilang mga lalaki at babae na lubhang nasugatan ang napilitang pumunta sa gilid ng bangin. Sa ibaba nila ay ang magulong alon at malamig na bahura. Napuno ng mayabang na galit ang mga mata ng 13. Ang iskarlate na liwanag ay parang apoy ng impyerno, na naging dahilan ng pag-urong ng mga palalong lalaki at babae. Wala akong pakialam kung psychics ka o mersenaryo. Kung gusto mong maghayganti sa akin, tatanggapin ko ito anumang oras. Pero kinidnap mo ang babae ko, kaya mas pahihirapan kita kaysa kamatayan. 13 ang boses ay parang pagiling ng mga gear. Kahit umuungol ang simoy ng dagat ay pumapasok pa rin ito sa kanilang mga tenga. Sa ilalim ng bangin, ipinakita ng malaking bilang ng mga bangkay na may bahid ng dugo ang kalupitan ng labanan. Gayunpaman, nakatayo pa rin si 13. Ang huling ilang tao ay napilitang maglakad paakyat sa bangin. Tawa ng tawa ang isa sa mga makulat na babae. Pluto, kahit patayin mo kaming lahat, kasama namin ang babae mo at ang bata sa tiyan niya. Lahat tayo magkasama ay hindi mo kakampi. Pero ano? Mamamatay tayo, pero mabubuhay ka. Mas masahol pa sa kamatayan. Naikuyong ng 13 ang kanyang mga kamao. Hindi na siya makapaghintay na patayin agad ang mga taong ito. Gayunpaman, sa hindi niya alam ang eksaktong lokasyon ng 17 ay parang tinutusok ng kutsilyo ang kanyang puso. Naglabas ng walkie-talkie na kasing laki ng bulsa ng babaeng mapanghusga at sinabi sa Japanese, nabigo ang misyon. Sumabog. 13 biglang na-realize kung anong order iyon. Gayunpaman, huli na ang lahat ng sisiga na siya para tumigil ito. Sa isang malakas na, dagandong, isa pang bangin sa di kalayuan ang nasalanta sa mga durog na bato ng matataas na pampasabog. Isang itim na bagay na tila bakal na kulungan ang nahulog sa dagat kasabay ng pagsabog. Ito ay nilipol sa pag-agos at nilamon ng mga alon. Hindi napigilan ng sigaw ng 13 ang biglaang pagsabog ilang daang metro ang layo. Hindi niya napigilan ang hala na nakatago sa ilalim ng bangin na mahulog sa dagat. Tumawa ang babaeng mapanloko. Bumuo kami ng alyansa para patayin ka sa pagkakataong ito. Bagamat nabigo kami, pahihirapan ka namin sa sakit ng pagkawala ng pinakamamahal mong babae at anak habang buhay. Ito rin ang tagumpay namin. Pagkasabi nun,
Bago pa mailabas ng 13 ang galit sa kanila, sabay na tumalon ang Psychex sa dagat. Bumangga sila sa mga bahura at naging mga tilamsik ng dugo bago nilamon ng alon. Tulala ang 13 lumuhad sa bangin. Pinagmasdan niya ang pagtaas at pagbaba ng tubig ng dagat. Muling lumitaw sa harap ng kanyang mga mata ang hindi malilimutang titig ng 17 mula noong gabing umalis siya. Ang iskarlate sa kanyang mga mata ay tuluyang kumupas. Nang maalala ang kanyang iniisip, tumingin si Yang Cheng sa babaeng nasa harapan niya na may komplikadong ekspresyon. Tama na ayaw mo akong makita pagkatapos mong maranasan ang mga bagay na iyon at mawala ang iyong anak. Hindi talaga ako karapat-dapat na makita mo ako. Duguan ang mga mata ni Yang Cheng. Ngumiti siya ng mapait. Gayunpaman, kontento na ako na buhay ka pa. Go. Seeing you today is the last time we'll see each other. Tumayo si 17 at walang ekspresyon na sinukli ang magulo niyang buhok. Nanginginig na tumayo si Yang Cheng. Sumasakit ang puso niya na para bang nakagat ng ahas. Napatingin siya sa babae na wala pang isang talampakan ang layo sa kanya. 17, alam kong walang kwentang sabihin. Nung nahulog ka sa dagat, marami akong naintindihan bigla. Sayang at hindi ko naintindihan nung nasa tabi kita. Huwag mo nang sabihin. Ayokong marinig, malamig na pagtanggi ni 17. Ngumiti ng mapait si Yang Chen. Alam mo ba, sa taong bumalik ako sa China, nakilala ko ang isang babae na kamukhang kamukha mo. Ang kanyang hitsura, ang kanyang pagkatao, ang paraan ng kanyang pananalita, at ang pinakakatulad sa kanya ay ang kanyang titig. Ako minsan naisip na siya ay ipinadala sa aking tabi ng Diyos upang palitan ako. Ngunit natanto ko na siya ay siya, at ikaw ay ikaw. 17 ka na. Walang makakapalit sa 17. Tahimik na lumingon si Yang Cheng. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at nagdesisyon. Humakbang siya paarap at aalis na sana. 13. Biglang tumawag si 17. Lumingon si Yang Cheng at tumingin sa kanya ng blanko. Natatakpan ng patong ng ambon ang mga mata ni 17. Bigla siyang sumugod sa mga braso ni Yang Cheng at niyakap si Yang Cheng ng mahigpit. Natigilan sandali si Yang Cheng bago niya naintindihan ang nangyayari. Nakaramdam siya ng init sa kanyang puso at niyakap niya ang umiiyak na babae sa kanyang mga bisig. Huwag kang pumunta. 17. Narinig ni Yang Cheng ang malungkot na bulungan at nakaramdam ng pagkawala. Aaliwin niya sana ito nang maramdaman niyang may mali. Paano kaya ito? Si 17, na nasa kanyang mga bisig, ay dahan-daang umalis sa gilid ni Yang Cheng at umatras ng 2 hakbang. Nasa kanya pa rin ang pamilyar na mukha na may bahid ng luha ngunit tumingin siya kay Yang Cheng nang may mapaglarong tingin. Tulala na ibinaba ni Yang Cheng ang kanyang ulo. Isang punyal na may gintong sinulid na nakabalot dito ang nasaksak sa kanyang dibdib. Isang magandang bulaklak ng dugo ang namukadkad sa dibdib ni Yang Cheng. Hindi maiikot ni Yang Chen ang kanyang ulo sa paligid nito saglit. Ang biglaang pagbabago ng mga pangyayari ay lubos na lumampas sa kanyang kakayahang mag-isip. Una sa lahat, bakit sinaksak ng punyal ng 17 ang puso niya? Pangalawa, paanong ang kanyang katawan ay madaling mabutas? At saka, wala siyang naramdamang anumang layuning pumatay. Kahit na siya ay nahuli, ang kanyang matalas na pandama ay hindi papayag na may maglabas ng punyal para saksakin siya. Kamahalan Pluto, napakaraming taon na ba mula nang maramdaman mo ang sakit ng pagkakasugat? Mapanuksong tanong ni 17. Pinunasan niya ang mga luha sa gilid ng mga mata niya, paano na? Hindi naman masama ang pakiramdam na tinusok ang puso mo, di ba? No wonder kung tawagin kang Diyos. Kaya mo pang tumayo na may butas sa puso. Biglang nagising si Yang Cheng. Napatingin siya sa babaeng nasa harapan niya na ibang-iba ang ekspresyon at umungol, hindi ka 17. Ha 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 ha. Panipi. 17, tumawa ng malakas na parang narinig niya ang pinaka-nakakatawang bagay sa mundo. Of course I'm not that bitch. Mahigit 1 taon nang nahimate ang babaeng iyon at lumubog sa dagat, pagmamalaki ng babae. Nagsimulang mamatla ang mga labi ni Yang Cheng. Halatang may malakas na sangkap na kemikal ang punyal na tumusok sa kanyang puso.
Ang mas ikinatakot ni Yang Cheng ay ang sobrang lakas ng kakayahan ng kanyang katawan sa pagbawi sa sarili ay humihina na. Kung noon pa man, nabutas man ang puso niya, nakaka-recover pa rin siya ng normal. Ito ang mahimalang kakayahan ng kanyang malakas na katawan matapos na iluminado ng banal na liwanag, at linangin ang Endless Resolve Restoration Scripture. Ngunit ngayon, malinaw na naramdaman ni Yang Cheng na napakabagal ng paggaling ng kanyang katawan. Dahil dito, kung mabilis niyang binunot ang punyal, hindi niya mapipigilan ang pagdurugo sa oras. Ang mataas na presyon sa kanyang puso ay tiyak na magiging sanhi ng malaking dami ng dugo na bumulwak. Kung nangyari iyon, hindi imposibleng tuluyang masira ang kanyang katawan. Gayunpaman, kumpara sa sarili niyang kahabag-habag na kalagayan, ang marinig ang babaeng ito na nagsabi na ang tunay na 17 ay patay na ay isang mas malaking dagok kay Yang Cheng. Marahil ito ang pakiramdam ng pagpunta mula sa langit patungo sa impyerno. Nang makita niya ang buhay na 17, nakalubog pa rin siya sa isang uri ng lubos na kaligayahan. Sinong mag-aakala na ang lahat ng ito ay isang bitag? Ito ay isang bitag upang maakit siya sa isang bitag upang siya ay pumatay sa kanya. Gayunpaman, kahit ganoon, napakaraming tanong pa rin sa isip ni Yang Cheng. Pagkatapos ng lahat, upang magplano laban sa kanya kaya tiyak na nangangailangan ng higit pa sa mga kasanayan sa pag-arte. Paano ako masusundan ng pekeng, 17, na ito nang hindi natuklasan? Kung tutuusin, tiyak na hindi isang madaling gawain ang mahawakan ang kanyang kinaroroonan ng 3 beses na magkakasunod, lumitaw sa tamang oras, at maitago ng mabuti. At saka, paano niya nalaman ang tungkol sa 17? Paano siya nag-disguise ng husto? Alam niya kung ano ang nangyari sa pagitan nila noong nakaraan. Ang mas hindi kapanipaniwala ay hindi niya lubos na maramdaman ang galaw ng kabilang partido para patayin siya. Ano ang gamot na iyon na nagpapahina sa kanyang kakayahan sa pagbawi sa sarili? Kailangang malaman ng isa na ang mga ordinaryong lason ay hindi banta sa kanya. Talagang hindi ito kasing simple ng lason. At saka, kailan siya nalasan? Alam kong marami kang tanong. Bago dumating ang partner ko, masasagot ko ang ilan para sa iyo. Humajijik ang Peking 17 at naglakad ng 3 talampakan palayo kay Yang Cheng. Pagkatapos, malumanay siyang lumingon. Sa isang kisap mata, nagbago ang 17 na nakasuot ng asol na damit. Kawan ako. Kahit gaano pa kalmado si Yang Cheng, pinalaki niya ang kanyang mga mata. Humajijek si kawan ako at sinabing, Mr. Yang, ngayon alam mo na kung bakit ko naiintindihan ang iyong kinaroroonan at hindi mo ako mahahanap. Biglang natauhan si Yang Chen. No wonder hindi ko nakita ang 17, noong nagpapaliwanag sa amin si kawan ako, pero nakilala ko ang Peking 17 nang mag-mall kami ng private at nagkaroon ng sariling libreng oras. Ngayon sa Nijo Castle, nagpanggap si kawan ako na nagpadala ng tsaa sa driver. May plano talaga siya. Sinadya niyang magpalit ng 17 para akitin siya rito. Kung iisipin, matagal nang isinaayos ang tinatawag na walang tao sa labas, sa looban na ito. Gayunpaman, ang kanyang pananabik para sa 17 at lahat ng uri ng nasasabik na emosyon ay naging dahilan upang hindi niya isipin ang mga kakaibang detalyeng ito. Bukod dito, hindi niya naisip na walang sino man ang magiging banta sa kanya, kaya binitawan niya ang kanyang bantay. Napakalalim ng plano. Gayunpaman, ang iyong pagbabalat kayo ay talagang perpekto, ngunit paano mo? Paano ko nalaman ang nakaraan ng asong iyon sa iyo? Gusto mong magtanong tungkol dito, di ba? Ngumisi si kawan ako. Mas mabuting bantayan mo ang iyong bibig. Kung hindi dahil sa hindi malinaw na sitwasyon. Si Yang Cheng ay sumulong na upang patayin si kawan ako, kahit na hindi niya alam kung gaano kalaki ang kanyang lakas na magagamit niya. Nagpanggap si kawan ako na umatras ng ilang hakbang at nakangiting sinabi. Kamahalan Pluto, naaalala mo pa ba ang isang napakarilag na babae sa mga taong pinatay mo sa isla sa Karagatang Pasipiko noong 1 taon? Pinaikit ni Yang Cheng ang kanyang mga mata at naalala. Naalala niya tuloy na babae pala ang nag-utos na magpasabog ng bomba habang tumatawa.
Ano ang relasyon niya sa iyo? May napansin na si Yang Cheng. Nawala ang ngiti sa mukha ni Kawanako at malamig niyang sinabi, "She's my elder sister, Yuki Onna. I'm her younger sister. You can call me Nine-Tailed." Biglang natauhan ni Yang Cheng, Takamagahara, Nine-Tailed White Fox. Ah, hindi ko akalain na malalaman ng kamahalan Pluto ang pangalan ko. Pumalakpak si Kyobi at tumalikod ulit. Sa isang iglap, wala na si Kawanako. Ang natira ay isang mapang-akit na babae na nakasuot ng pink na Japanese kimono na may fox fur scarf sa leeg. Ang bawat pagsimangot niya at bawat ngiti niya ay napakaganda. Bawat galaw niya ay naglalabas ng natural na alindog. Kaya si Takamagahara ay nasangkot sa pangyayaring iyon, ngumiti si Yang Cheng ng mapait. Kung ang Yamato sect ay ang pinakamalakas na organisasyon ng ninja sa Japan. Kung gayon ang Takamagahara, nakakaunti ang miyembro, ang isa pang pinakamalakas na organisasyon na may kakayahang itago ang kanilang mga sarili. Ayon sa alamat, si Takamagahara ang Realm of Gods kung saan naninirahan ang Sun God. Lahat ng mga Diyos ng Hapon ay nanirahan doon. Matapos mamatay ang emperador, aakyat siya sa Takamagahara. Sa kabilang banda, ang tunay na Takamagahara ay isang organisasyon na binuo ng isang grupo ng mga halomo, na may supernatural na kapangyarihan. Bagamat kakaunti lang ang mga miyembro nila, bawat isa sa kanila ay may pambihirang kakayahan. Ang Nine-Tailed White Fox, sa harap niya. Narinig na siya ni Yang Cheng noon. Siya ay pinakabihasa sa mga ilusyon. Maaari niyang itago ang sarili sa iba't ibang karakter, at ang kanyang boses at ngiti ay eksaktong pareho. Ang pinaka-nakakatakot ay, nakakabasa ng isip ang babaeng ito. Kaya, naiintindihan pa niya ang ilan sa mga alaala ng taong nakabalat kayo. Isang matalim na liwanag ang sumilay sa mga mata ni Yang Cheng. Tanong niya, dahil maaari mong gayahin ang 17 hanggang sa puntong hindi kita makilala, dapat ay nabasa mo na ang mga alaala ng 17. Walang pakialam ang Nine-Tailed White Fox. Napangiti siya ng may pagmamalaki at sinabing, "Tama. Hindi ako natatakot na sabihin sa iyo na pagkatapos magutos ng kapatid kong si Yuki Onna, ako na ang nagkontrol sa pagpapasabog ng bomba. Kung tutusin, kanina pa ako yung babaeng nakabantay sa'yo. Kaya, marami akong nabasang alaala ng 17. Kaya, ikaw ang pinakadirektang Verdugo." Kakaibang tumawa si Yang Cheng. Tumingin si Nine-Tailed kay Yang Cheng nang nanunuya. "Kamahalan Pluto, parang hindi mo pa rin maintindihan. Ang dahilan kung bakit namatay ang babae mo ay dahil nakapatay ka ng napakaraming tao na hindi dapat pinatay. Naging kaaway ka ng lahat at banta sa lahat. Hindi pa banggitin, nasa iyong mga kamay ang bato ng Diyos, ngunit tumanggi kang ibigay ito, hinaranggan mo ang landas ng lahat, kaya ikaw ang Verdugo na pumatay sa iyong babae." Nang matapos siyang magsalita, dahan-dahang itinulak ang pinto ng patio. Pumasok ang ilang lalaki at babae na magkaiba ang pananamit. Bakas sa mukha ni Nine-Tailed ang medyo mapagmataas na tingin. "Late talaga kayong dumating. Nag-aalala ba kayo na hindi ako magtagumpay?" Lumingon si Yang Cheng. Isang sulyap lang ang kinuha niya, at naging solemna ang mukha niya. Nine-Tailed. You coquettish fox. I didn't expect that there would be a day where you can get things done, sabi ng babaeng Asian na may maikling blonde na buhok na nakasuot ng sexing itim na leather jacket kay Nine-Tailed Arctic Fox. Na may kasamang mapanoksong ngiti habang nililibot niya si Yang Chen na may hindi mapapantayang mainit na katawan. Ngumuso ang Nine-Tailed, "Silly cat, sa tingin mo ba lahat ng tao ay katulad mo, marunong lang lumaban at hindi gumagamit ng utak? Speaking of using their brains, how can they compare to Tokugawa-kun?" Lumipad ang tingin ng babaeng tinatawag na silly cat sa isang lalaking may puting buhok at balbas na naunang pumasok. Bagamat mukhang matanda na ang lalaking ito, namumula ang mukha at makinis ang balat. Walang mga palatandaan ng pagtanda. Ang kanyang mga mata ay parang pool ng malamig na tubig, nakatitig kay Yang Cheng nang walang anumang ripples. Tumingin si Yang Chen sa lalaking maputi ang buhok, pagkatapos ay tumingin sa lalaki at babae na sumusunod sa likuran niya.
Sila ang dalawang dakilang genin na ilang beses niyang nakasagupa noong nakaraan, sina Hanya at Tonoki, ngunit wala kahit saan si Tengo. Hindi alam ni Yang Cheng na si Tengo ay pinatay na ni Hanya. Nang makita ni Hanya si Yang Cheng, may masalimuot na tingin sa kanyang mga mata, habang si Tonoki ay hindi napigil ang tumawa ng palihim, na para bang may nakita siyang nakakatawa. Yung iba naman na dumating, tatlo silang nakasuot ng blue leather jacket. Sila ay mga mutant ng Blue Storm ng Amerika. Kabilang sa kanila si Judy, na pinalaya noong labanan sa Tibet. Nag-aapoy ang magandang mukha ni Judy. Halata na tuwang-tuwa siya nang makitang nasugatan si Yang Cheng. Noon, dumanas ng matinding pagkatalo ang Blue Storm dahil kay Yang Cheng at dumanas ng matinding kahihiyan. Umasa siya sa proteksyon ni Venus upang mailigtas ang kanyang buhay. Ngayon, nagdala siya ng 2 pang miyembro at nakipagtulungan sa 2 pangunahing organisasyon ng Hapon upang magplano laban kay Yang Cheng. Para naman sa 3 pang tao, medyo naguguluhan si Yang Cheng. Ito ay isang Red Robe Cardinal ng simbahan at 2 Knights Templar Armored Swordsman. Hindi alam ni Yang Cheng kung bakit biglang gustong sumali ng Vatican sa plano laban sa kanya. Your Majesty Pluto, we meet again, sabi ni Judy na may kaakit-akit ng ngiti. Sumando si Yang Cheng. Ang unti-unting panghihina ng kanyang katawan ang nagpamulat sa kanyang lakas ng gamot sa kanyang katawan. Hindi man lang siya makatayo ng maayos at nakasandal lang sa frame ng pinto. Alam ko na. Kahit si Takamagahara ay hindi makakagawa ng gamot na hindi ko kayang harapin. Kaya kasali ka rin. Ngumiti si Yang Cheng ng pilit. Kung mayroong sino man sa mundong ito na maaaring gumawa ng lason o gamot na mabisa laban sa kanya, ito ay maaaring Blue Storm lamang. Ito ay hindi imposible para sa isang organisasyon na nagtipon ng pinaka-advanced na teknolohiya sa mundo. Na kung saan ay isang kombinasyon ng mga kakayahan at teknolohiya ng Esper, upang bumuo ng isang gamot na nakatarget sa kanya. Oo nga, tumanggo si Judy at umamin, Kamahalan Pluto, kakaiba sa mundo ang gamot na inihanda namin para sa iyo. Dahil sa iyong espesyal na pangangatawan, ang mga ordinaryong elemental na lason ay hindi makakapinsala sa iyo. Sa makatuwid, pagkatapos ng iba't ibang pag-aaral, pinili naming gamitin ang radioactive na elemento, polonium, bilang pangunahing elemento. Sa kabuuan, $40 milyong ng concentrated polonium, kasama ang $200 milyong ng iba pang mga elemento at mga gastos sa pananaliksik. Lahat ito ay nasa tasa ng tsaa na kakainom mo lang. Polonium ha. Ibinaba ni Yang Cheng ang kanyang ulo at tumingin sa tasa ng tsaa na kainuman niya. Ang katangian ng polonium ay ito ay ganap na walang kulay at walang lasa sa tubig, kaya't normal para sa kanya na hindi ito makilala. Gumastos ka ng halos $300 milyong para lang makabuo ng gamot na haharapin ako. Hindi ba masyadong sayang iyon? Hindi ito aksaya. Naglakad si Judy at tinitigan ang punyal sa dibdib ni Yang Cheng na tumusok sa kanyang puso. Ngumisi siya, Kamahalan Pluto, hindi mo ba napansin na ang iyong perception ay naging napakabagal? Hindi mo mararamdaman ang layunin ng pagpatay ni Miss Ninetailed, at hindi mo maramdaman na gusto kanyang saksakin ng punyal. Higit sa lahat, ang iyong katawan ay hindi na matigas, at ang iyong sugat, walang paraan para gumaling ito mismo. Ito ang mga epekto ng mga radioactive na elemento. Ang mga particle ng alpha ay epektibong makakapigil sa pagbabagong buhay ng iyong katawan. At sa pamamagitan ng patuloy na pagbangga ng mga particle, ang mga tisyo ng iyong katawan ay hindi na kasing lakas ng dati. Noon lamang napagtanto ni Yang Cheng na ang kanyang tinatawag na kawalan ng kakayahan na madama at ang nine-tailed na madaling magtagumpay ay dahil din sa impluwensya ng gamot. Sa madaling salita, ang gamot na ito ay hindi lamang nakaapekto sa kanyang physiological function, ngunit inhibited din ang kanyang perception at brain thinking. Sa totoo lang, kailangan ko ring magpasalamat sa iyong Kamahalan Pluto dahil hindi niya ako pinatay noong nakaraan. Pagkatapos kong bumalik sa punong tanggapan, nakapagbigay ako ng maraming direktang impormasyon sa punong tanggapan, sabi ni Judy,
ang lakas ng isang pangunahing Diyos na mamalagi sa dalawahang kombinasyon ng katawan at kamalayan. Kung tungkol sa maalamat na kakayahan na pinaghihigpitan ng Treaty of Gods, hindi tayo mga karakter na antas ng Diyos, kaya hindi tayo natatakot. Kung tutuusin, sa harap ng mga karakter na hindi antas ng Diyos, hindi mabubuklod. Sa palagay ko ay tiyak na hindi lalabagan ito ng iyong kamahalan Pluto, maliban na lang kung nais ng iyong kamahalan Pluto na maging karaniwang kaaway ng iba pang mga pangunahing Diyos. Sa makatuwid, ang gamot na ito na idinisenyo para sa iyo ay ipinanganak. Ngumisi si Yang Cheng, napakahirap para sa iyo na gumamit ng teknolohiya ng nuclear weapons para harapin ako. Gayunpaman, sa tingin mo ba kaya mo akong patayin ng ganito? Hindi. Ang nagsalita ay ang lalaking may puting buhok, na pinuno rin ng Yamato sect, Ground Ninja Noriko Okawa. Ang buong setup sa pagkakataong ito ay tila siya ang gumagawa. Pluto, ikaw at ako ay naging assassins ni Zero dati. Bagamat hindi ka pamilyar sa akin. Mas kilala ko ang tungkol sa iyo kaysa sa iba, sabi ni Noriko Okawa sa Japanese sa sobrang patag at walang buhay na tono. Bagaman karamihan sa mga tao ay hindi alam ko, napakalinaw ko na nakuha mo ang posisyon ng Pluto mula sa pinuno ng Zero sa pamamagitan ng pagpatay sa isang Diyos. Ang matandang pinuno ng Zero, na siya ring unang Pluto, ay nagsabi sa akin minsan ng ilang impormasyon tungkol sa mga pangunahing Diyos. Alam ko na sa teorya, ang mga pangunahing Diyos ay immortal, ngunit kung ang katawan ng pangunahing Diyos ay nawasak, tiyak na hindi siya maipanganak na muli kaagad. Sa pagkakaalam ko, kung ang katawan ng pangunahing Diyos ay masira, maaari lamang niyang piliin ang landas ng reincarnation, at ang reincarnation ay tiyak na hindi isang bagay ng 10 taon o dekada. Lumiit ang mga mag-aaral ni Yang Cheng. Ang pagkaunawa nitong si Noriko Okawa sa antas ng Diyos ay talagang umabot sa ganoong antas. Nagpatuloy si Noriko Okawa, kaya, hindi alintana kung makukuha namin ang bato ng Diyos mula sa iyo o hindi, hanggat ang iyong katawan ay nawasak ngayon, hindi ka magiging banta sa amin. Ngumisi si Yang Cheng, hindi ba matagal ko nang ibinigay sa iyo ang bato ng Diyos? Bakit sa akin mo pa ito hinihiling? Peke yan. Halos maglabas ng ilang salita si Noriko Okawa mula sa mga puwang ng kanyang mga ngipin. Sinabi niya ng may pagkapuot, ang galing mo talagang manlinlang sa aming lahat. Akala ko noong una ay ipagpapalit mo ang tunay na bato ng Diyos sa iyong pinakamamahal na babae, ngunit peke pala ito. Ang tunay na bato ng Diyos ay dapat nakatago pa rin sa ilang sulok sa tabi mo. Your Majesty Pluto, Chief Tokugawa got a fake godstone and has attracted many enemies. Kahit sabihin niya sa iba na peke ang godstone niya, hindi sila maniniwala sa kanya. This is really a sinister move, sabi ni Judy sabay buntong hininga. Mapaglarong tiningnan sila ni Yang Cheng. Ang Blue Storm mo ay dapat isa sa mga puwersang lumalaban para sa bato ng Diyos, di ba? Kung hindi, sa tingin ko hindi ka nakipagsabuatan sa Yamato sect. Tama, pero ano? Hanggat ang resulta ay kapakipakinabang sa amin, hindi namin iniisip ang pag-aaksaya ng mas maraming oras, ngumiti si Judy. Napatingin si Yang Cheng sa 3 miyembro ng Vatican na nanahimik. I'm curious, are the people of the Vatican here to agaw the Godstone too? Nagsalita ang kardinal sa wikang Italyano, Kamahalan Pluto, ako si Bruno mula sa Diocese ng Hapon. Nandito ako ngayon dahil sumang-ayon ka sa kasunduan sa alyansa sa Dark Parliament. Hindi ito magandang balita para sa Vatican. Sa makatuwid, nagpasya kaming lumahok sa planong ito. Nanlumo si Yang Cheng. Kung alam niyang mangyayari ito, hindi sana siya pumirma ng kasunduan kay Lilith. Ngayong nakalabas na siya, hindi na sana siya matatakot. Gayunpaman, sa kasalukuyang kondisyon ng kanyang katawan, maaaring mabaigaw siya ng husto. Sa tingin ko, walang kailangang gawin si Lord Bishop. Iniabot ni Noriko Okawa ang kanyang kamay, at isang sinaunang Japanese samurai sword ang biglang lumipad sa kanyang kamay mula sa isang kalapit na sword rack. Pluto, kilala mo ba ang espadang ito? Pagkatapos ay hinugot ni Noriko Okawa ang talam mula sa kaluban.
Isang sinag ng taglagas na liwanag ang kumislap sa harap ng mga mata ni Yang Cheng. Sa samurai sword, may mga siksik na kasulatan na nakasulat dito. Sa isang gilid ng espada, mayroong isang parang buhay na sinaunang dragon na inukit. Demon Sword, Magical Samurai. Naisip agad ni Yang Cheng ang pangalang ito dahil masyadong sikat ang espadang ito sa mundo ng mga assassin. Bago opisyal na naging assassin ni Zero si Yang Cheng, ang numero 1 assassin ni Zero, ang alamat ng Assassin World, ang gumamit nitong Magical Samurai. Kung sino ito, walang tiyak na paliwanag. Ang samurai ay ang pinakatanyag na uri ng espada noong panahon ng Edo. Gayunpaman, dahil masisira ang ibang armas kapag nabangga nila ito, tinawag itong Demon Sword dahil sa talas nito. Nang maglaon, ang inapo ng Tokugawa Shogunate, ang ninuno ng pamilyang Tokugawa, ay pinatay ng samurai. Dahil dito, isang malaking bilang ng mga samurai Demon Sword ang nawasak. Gayunpaman, ang pinakamalakas na samurai Demon Sword na isinumpa ng uhaw sa dugo na sumpa ay naiwan. Ang Magical Lotus Sutra ay inukitan ng mga pattern ng dragon. Hanggat ito ay nababad sa dugo, ang mga pattern ng dragon ay kukunan ng pula, at ito ay makakapaglabas ng walang katapusang kapangyarihan. Hindi nakakagulat na si Noriko Okawa ay maaaring makakuha ng tiwala ng unang Pluto. Siya pala ang dating pinakamakapangyarihang tao sa Zero. Mukhang kilala mo siya, hinaplos ni Noriko Okawa ang talam at may pagmamalaki na sinabi. Ang dahilan kung bakit tayo naglagay ng bitag dito ay dahil ito ang ancestral home ng ating pamilyang Tokugawa. Isang karangalan para sa aming pamilyang Tokugawa na pumatay ng Diyos dito. Ang ating mga ninuno ng Tokugawa ay sinaktan ng Devil Blade, ngunit ang pinakamalakas na Devil Blade ay nasa kamay pa rin ng Tokugawa clan. Isa kang kalaban na karapat-dapat sa aking espada. Kahit na ang iyong tunay na lakas ay napigilan ng isang espesyal na gamot, karapat-dapat ka pa rin gamitin ko ang samurai para patayin ka. Pagkatapos magsalita ni Noriko Okawa, inilagay niya ang talam sa harap ni Yang Cheng. I'll ask again. Where's the God's Stone? Nakaramdam ng kirot si Yang Cheng kahit huminga siya. Kung hindi dahil sa kanyang malakas na katawan at dalisay na Endless Resolve Restoration Scripture, namatay na sana siya ng 100 beses pagkatapos mabutas ang kanyang puso. Kahit na mag-reincarnate ako ngayon, hindi ko sasabihin sa iyo. Ngumiti si Yang Cheng. At saka, baka hindi mo ako mapatay. Ignorante. Sigaw ni Noriko Okawa. Ang espada ng demonyo sa kanyang kamay ay matulin at maganda. Namutla ang mukha ni Yang Cheng. Lumuwa siya ng puno ng dugo at hindi makapaniwalang tumingin. Ang kalahati ng espada ng demonyo ay tumusok na sa kanyang puso. Maliban sa makamandag na gintong sutla na punyal, ang kanyang puso ay tinusok ng demonyong espada sa parehong oras. Ang gamot na binuo ni Blue Storm ay talagang nagpabagal sa kanyang utak. Wala na siyang oras para isipin ang pag-iwas at ang katawan niya ay nawalan na ng kakayahang gumalaw. Nahihilo at nahihilo si Yang Cheng. Ang lakas sa kanyang katawan ay mabilis na nauubos, at ang eksena sa kanyang harapan ay nagsimulang lumabo. Sa wakas, nagdilim ang mundo.